Happy Sunday. 7 o'clock na po. Batiin po natin ang ating mga katabi. Happy ka ba ngayong gabi? Hello, happy na? Ba't may na kasi mango? Ulitin po natin. Tanongin natin para masaya. Masaya ka ba? Maligaya ka ba ngayong gabi? Maligaya ka ba ngayong gabi? Amen. Balikan nyo ulit. Sabihin nyo kasi ako, happy ako. Kasi ako, happy ako. Amen. Happy sa atin po sila. Nagpakan po natin ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi nila, ang mga Easter people daw laging nakangiti at masaya. Amen? Dahil tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon upang maranasan at maramdaman ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Kanina po, pinaliwanag po ni Brother Edwin yung mga buod ng inyong mga narinig dito po sa Christian Life Program at nakikita po natin yung love story ng ating Diyos at ng mga tao. Di po ba? Napakaganda na love story, no? Sino po yung mga mag-asawa rito? Taas ang kamay. Mag-asawa po, taas ang kamay po kamahiya. Ayan. Kasi po may kanya-kanya po tayong love story. Di po ba? May mga handmaids pala, no? Handmaids of the Lord, taas mo kamay. Handmaids of the Lord. Pero ay handmaids of the Lord. Yan. May kanya-kanya po tayong love story. No? Kami po, pang-asawa ko si Mercy, yung paborito kong asawa na sabi niyo. Paboritong blessing ni Lord. May sarili po kami love story. At alam ko, pag ginugunita po natin yan, medyo nakikiliti po tayo. Amen? Amen? So, kami pong dalawa ni Mercy ay, sana hindi po ako magkamali. Naku, patay na. 41? 42, kita pa nagkamali ako. Going to 42 years of marriage. Amen? Palakpakan nyo naman kami. At sabi ko nga, and still, going strong. Amen. Yung ba, kami dalawa na lang po sa bahay kasi. Maghamulan naman kami sa bahay, wala pong magagalit sa amin. So, ganyan po ang buhay po namin mag-asawa. Ngayon, this year lang. Amen. Napaka-swerte nyo, napakapalad nyo. Dahil ngayong gabi, ang paksa po natin ay yung love story po ng ating Panginoon sa atin. No? Sabi nga, nung unang panahon, the story of creation, we were created by God in His image and likeness. No? Tayo po inilaan ng ating Panginoon upang maka-liig niya, ika na. No? Kaso lang, matitigas po ang ulo natin. No? Kapag dalawang story short, no? Frustrated po ang ating Panginoon sa atin. No? Tayo po yung nagkasala. At dahil sa mga natutunan yung po narinig, hinanap po tayo ng ating Panginoon. Nagpadala po lang po sino-sino tao, propeta, and so on and so forth. Tapos dumating po ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. No? Tandaan po ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? No? Ngayon, ang culmination po niyan, kapatid, ay yung nangyari po, mga ilang linggo lamang po, yung resurrection ng ating Panginoon. So, dahil po, as Christ resurrected, no, we were also resurrected in our own terms. No? Sagisag po yun na tayo po lahat ay may pag-asa sa buhay. Amen? Lahat po tayo may pag-asa sa buhay dahil Easter people po tayo. At ang pangako po ng ating Panginoon, kaloob po ng resurrection niya, ito na po yung pong pag-uusapan po natin, yung pong Holy Spirit. Amen? So ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay about empowered by the Holy Spirit. Ulit nga po. Empowered by the Holy Spirit. Pinalakas ng banal na Espiritu. Pinalakas ng banal na Espiritu. Sabi po sa unknown verse natin, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So yun po yan. So hindi lang po basta-basta. Dahil itinalaga po tayo ng ating Panginoon dahil ang karisim po natin ay ipahayag yung kabutihan ng pagmamahal na naranasan po natin sa Kanya. Amen po ba? Kasi without knowing, mga kapatid, without knowing, sa ating araw-araw na pumumuhay, napakaraming pong pagsubok eh. So tayo po ika na sinusubok ng ating kalaban kung gaano po tayo katatag. Di ba? Kasi ang katotohanan po, titignan po natin ito, dapat po nabubuhay sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nabubuhay po sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. We are living witnesses of Jesus Christ. No? Kaya nga po ang Corpus Christ, yun po ang mission. Una po yung blessing, kabutihan, at pagbabago
na amin pong naranasan, when we receive the Holy Spirit, we are changed and we also wanted to change lives. Amen? Diba mga kapatid, yun po yung aming mission to change lives, especially couples and other people. So sana ganun po tayo. Amen? Mahirap o mahirap? Mahirap. Pero ito po ang katulong natin, ang banal na Espiritu Santo. Ngayon po, nagmamalaki ko po sa inyo dahil yan. Ako ba yun? Yan. That was 1983 nung kinasal po kami ng aking asawa. Without knowing, meron palang tadhana kami sa Couples for Christ. Kasi 1994, when we called to serve God, ito, nakaupo rin po kami dyan. 1994, doon po sa Guadalupe Viejo, Makati. Narinig po kami yung ating po kami yung special life program without knowing na magsisilbi pala kami. Kasi nga, naintindihan ko na kakisim po ng bawat isa sa atin yan. No? Tayo itinalaga upang magsilbi at magpahayag sa Kanya. Yan. Dumating na po kami sa punto na yan. Yan po sinasabi namin pong 42 years ng marriage naman po kami. No? Napakasarap pong magmahal ang ating Panginoon. Binababa niya po ang pagmamahal sa amin at kami po ay nagpapahayag din ng pagmamahal para sa iba. Hindi lang po, siyempre una sa lahat. Yan, nagsistart po ka, very lang po yan, very recent sa Pandakan. Family sa gift program. Una sa lahat, siyempre sa ating pamilya. Meron po kami 3 anak, lahat po professional na. No? Pero kinalulugod ko po dyan sa 2 kong anak, yan, si Abe at saka si Jobert, pareho wala po silang Couples for Christ member. Actually, si Abe po, sa darating pong Christian Life program nila sa Paranaque, assistant team leader na po yan. Tapos si Jobert naman po, ay ongoing pong nag-household doon po sa Dubai. Amen? Amen? Napakapalad po ng aming pamilya, di ba? So, nakita po sa amin ang aming mga anak kung paano po kami binago at sila na po mismo ang nagpresenta para sumali po sa Christian Life program. Brother Lito, ano nangyari po sa isa? May istorya po yan. Anak kong babae, no? Anak kong babae, hopefully, ito po yung aming pinagdarasal para makumpleto na. Hopefully this year, may kasal po siya sa kanyang asawa kasi nag-legally separated po siya. No? Hiwalay po siya sa una. No? Hindi po natin alam ang plano ni Lord. No? Pero ito, legally separated, makasal na po siya sa kanyang asawang si Jojo. Galing po kami ron kanina at maging member na rin po sila ng Christian Life Program. Amen? At hindi lamang po yan, kasi sabi nga si Lord hindi lang po basta-basta nagmamahal, no? Ibinababa po niya sa kabababaan. Yan. Dami na, no? Dami na. 6 na po ang apo namin. Lahat po sila nakangiti. Tingnan mo, naka-t-shirt pa ng FIG, Family sa Gift Program. Most of my apo, Kids for Christ. Mga Kids for Christ na attending Kids for Christ assemblies. Ako yan. Di ba? Hindi pa lang, ulam na. Di ba? Amen? Gusto niyo ba mangyari lahat ka sa inyong pamilya? Yes! Lahat naman po tayo Kasi yun po yung sense ng family. Because family is a gift. Yeah, segue. Because family is a gift. You know? Kasi ang pamilya, pinagpupunan po natin ng sense of belonging. Di ba? Ako, honestly huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi I always long to go home. No? Kailangan every time nung nasa labas po ako, na-miss ko lang ang aking tahanan. Lalo na nandun pa yung aking mga anak. Kasi sense of belonging yun It's our house o home, we all belong. Amen? Kasi nandun po yung pagmamahal, pati na po yung support na nararamdaman po natin. Amen? At lahat po yan, nagustuhan po ng ating Panginoon. Amen? Alakpakan po natin si Lord. Wala. Ano nangyari? Ano nangyari? Duplicate dapat Yan, na-direct mo. Bilisin mo yun. Habang inaayos mo. Ngayon, mga kapatid, ang kalungkutan, ang kalungkutan ngayon, sa panahon ito, tayo po'y nagpapaliwala. Minsan nararamdaman natin, layo-layo ng ating Panginoon.
Nakakaramdam ba kayo nun? Minsan ikaw ay parang dihado sa Kanya. Nakakaramdam kayo nun? Sino po nakakaramdam nun? Yung pagdasal ka parang ang tagal-tagal ng answered prayers mo, naiinip ka. Sino po may nagtatanong kay Lord ng gano'n? Ako lang? Meron pong pagkakataon na gano'n. No? Kasi nga po nangihina tayo eh. Yung relasyon po natin nawawala o nawala, sabihin natin. So we should build up again yung relasyon na ikinalaga po sa atin ng ating Panginoon. Yung pagpaghinila mo, hello, nandiyan sila kagad. No? Yun po yung koneksyon ng Banal na Espiritu. Yun po pinangakot po ng ating Panginoon nung siya pumunta sa langit ng ating Panginoong Jesus na mas maigi para sa inyo, sabi niya sa mga disipulo, na ako'y umalis. Dahil kung hindi ako aalis, hindi ko maibababa ang inyong magiging katulong. At yun po yung Espiritu Santo. Yun po ang ating mga katulong. Kasi nung araw, nung siya'y lumisan, yung mga early Christian, ganun eh. No? When they received the Holy Spirit that Jesus Christ promised, naging masigasig po sila, naging masaya sila. And they long to worship God. Pakiulit niyo nga po, long to worship God. Long to worship God. Uhong na uhong sila, hinahanap nila ang mga pagtitipong katulad nito kung saan sila sumasamba sa ating Panginoon. Because they suddenly saw, witness po sila kung ano po yung hinilang nakita po nila sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po tayo mapalad eh. Kasi hindi po na in spite na hindi po natin nakita talaga nangyari noong araw, nandito po tayo because we are expectant that God's presence is in the midst of us always. Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoon ay laging nasa ating kalagitnaan? Yes. Can I hear a big amen? Amen. Amen? No? Who knows, katabi niyo siya. Katabi niyo siya. Ako, katabi ko si Lord. No? Ramdam na ramdam ko ang kanyang presensya. Katulad kanina, ano po yung gospel ngayon? Di ba yung the two disciples walking, going to Emmaus, di ba? Ang ganda ng istorya nun eh. Pero kung titignan po natin, minsan nakakalimutan natin sa ating paglalakbay, sa ating paglalakad, kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kasama po natin siya. Balik po tayo sa pagtatanong. No? Ako po nagtanong din eh. Marami po akong frustrations. Nung araw, nung ako'y nagmamaneho, unang sasakyan ko, yung Tamaraw. Hindi po yung FX, yung ek-ek. Yung ek-ek po yung mainit, yung wala pong aircon. Ewan ko, nagutan niyo yun. Sino nakaabot nun? Kulay-kulay yun. Hindi ko na, yung unang-unang kong sasakyan eh. Yung pang yung amoy ng tambucho, nasa akin. Naalala ko nung pag nagtotok ako, nahihiya ako talaga eh. Kailangan magpalit ako eh. Daladala ko yan sa tok eh. And then I suddenly question God. Panginoon, bakit naman ganito? Buha po nga ako, pero mabaho naman. Diba? Nagtanong din ako eh. Pero alam niyo, sagot ng aking Panginoon, sabi niya sa akin, dito nasiraan ka na ba sa alanganing lugar? Teng, oo nga. Kasi naubusan ako ng gasolina, hulaan niyo kung saan? Saan? Sa gasolinahan. Ang galing ni Lord eh. Pinaalala sa akin yan. Ito pa pinakamasama, pinakamatindi. One time, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako magandang sasakyan. Kasi alam niyo, pangarap ko noong araw talaga yung pick-up. Totoo, gusto ko puti, Hilux, Toyota Hilux. Gusto ko noon yun eh. No? Papunta po ako sa Cubao. Stoplight po sa Pasay Road. No? Pagdilat ko, yung paborito, yung pinapangarap kong pick-up, nasa harap ko. Lord, inaasar mo ba ako? Inuusort mo ba ako? Ito na nga mo, iusok ako eh. Itong pinagdarasal ko sa'yo, nasa harap ko. Tapos yan, amen. Ito na naman, biyahe ko, papuntang Cubao. Hindi ko makakalimutan to eh. Pagpanik ko ng Ortigas, kasama ko isang tao ko, nasa air conditioning po ako driver. Kasama ko isang tao, pagpanik ng Ortigas. At pagbaba, alam niyo Ortigas, going Cubao? Sa Robinson sa Ngalan, di ba? Ano yun, overpass. Pagpanik ko ng Ortigas ganun, sa EDSA pala, EDSA Ortigas, pagbaba nun, gumanong kaga. Alam niyo nangyari? Nangyari. Ano na? Natanggal po yung gulong ng Tamaraw ko sa huli. Tapos nauna sa amin. Nauna sa amin yung gulong. Oh my God. Ang kasama ko, boss, yung gulong natin, oh! Dire-diretso, oh. Tumabi po ng EDSA, papunta rin sa Corinthians. Sabi Corinthians. Tama, Corinthians, tumabi. Pero himala sa himala, wala pong tinamaang bus. Isipin niyo, walang tinamaang bus yan. Ha? Tapos dumating na po yung mga MMDA, tinutowing na ako.
Sabi sa akin, Kuya, towing ka na po, nakakabala ka. Hindi, sandali lang ito. Kakabit ko ito, kinabit ko. Nawalan pala ako ng preno. Pag ganun po, lusot ng preno. Ang ginawa ko, pinutol ko po yung linya, medyo nakakaintindi, bumalik naman yan. Hindi po ako natowing. Yung kumamot na lang po yung MMD, umalis po ako. Amen? Palagpakan po natin si Lord. No? Kasama po natin naglalakbay si Lord, minsan naiingit lang tayo. Kung kayo nagdasal na mas mabuting bagay ngayon, pagkakalog niya yan. Diba? He never sleeps. He never sleeps. He never surrenders. He will always give what's the best for you. Amen? Maybe not on your own time, but in God's time. Amen? Hulaan niyo po ang sasakyan ko ngayon. Hindi. Hindi, kahit pa paano naka-aircon na po ako. Sana nga, dumating. Kaya nga, according to your style yun, mamaya, baka meron Hilux na, pero hindi pa Hilux, pero komportable na ako. O, may babang ko na, oh. Hindi na ako yung tambutso. Masaya na po ako. Yeah. Who is the Holy Spirit? Ay, wala. Basta pala tayo. Yan. The importance of the Holy Spirit. Gano'ng kahalaga ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito. Sabi po sa Luke 2 verse 10, napakahalaga po nito. Sabi niya, ito po'y galing sa bibig po ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, for everyone who speak a word against the Son of One will be forgiven, but anyone who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. Sipin nyo? Kuntsain nyo na ako, sabi ng ating Panginoong Hesus, pero wag ang banal na Espiritu. Sabi po sa Ezekiel, God's promise to the prophet Ezekiel, ano po yan? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong Espiritu. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng bagong Espiritu upang masunod yung aking mga utos at makalakad ayon sa aking alituntunin. So, bagong puso, bagong Espiritu, yung pong mahalagaan ng banal na Espiritu. And who is the Holy Spirit? Pakibasa po. Who is the Holy Spirit? Yeah. Alam po natin, we have the triune God. No? We have the triune God. 3 persons in one God. No? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? The Holy Spirit is the giver of life. Kung nagsimba po kayo kanina, siguro binigkas niyo po ito. Diba? I believe in God, the Father Almighty, and so on and so forth. Pero may part po dyan, nakalagay, the Lord, the giver of life. Dinidiin po dyan sa credo na yan, that the Holy Spirit is the Lord and the giver of life. Kaya nga po nabuo ang ating Panginoong Hesus sa sinapupunan ng ating mahal na Inang Maria because of the Holy Spirit, the giver of life. The Holy Spirit is also the Paraclete. Ano po yung Paraclete? It is taken from the Greek word Parakleto. Parakleto, which means advocate, no? Comforter, no? O kaya nag-guide sa katulong mo, helper, no? In all phases of life. Yan po ang banal na Espiritu. Kaya nga, every day in my life, I pray for the Holy Spirit. Every morning yan ang dasal ko. Lord, please give me the Holy Spirit today for me to be strengthened, for me to be guided, empowered, and helped. Amen? Kaya nga po napakadali ng buhay. Kaya nga po nandito ako because of the Holy Spirit. Alam niyo ba, naglaro pa ako ng basketball kanina? Naglaro pa ako, naka 2 years pa ako, Brad. Isipin mo. 65 years old na ako, nakapaglaro pa ako. Because of the Holy Spirit. Amen? Amen. Napakasarap mabuhay sa tulong niya. Minsan, naghahanap ako ng mga pagtatanungan. Nasa loob ako ng building, nawawala ako. Bigla may dadating na lang, security guard. Boss, ano hinahanap mo? Kasi nagdasal ka, di ba? For me to be empowered, to be guided and helped. Darating yung tao, tutulungan ka. Yan po yung Holy Spirit in all aspect of our lives. So kung namin nakakalimutan yan, pwedeng magtataho, pwedeng ihinyero, abogado. Pag pinagdasal mo, dadating ang banal na Espiritu. The promise of the Holy Spirit, no? Ang gagawin po natin ngayong gabi ito ay hindi po kalukuhan. May pakay po ang ating Panginoon. Luke 11 verses 9 to 13. Ask and you will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Sino man daw ang maganap, makakasumpong. Ang sino man ang humingi, bibigyan. Ang sino man daw kumatok, ang pintuan ay pagbubuksan. Kayo mga ama, bibigyan niyo ba ng ahas ang inyong mga anak kung humingi ng itlog o alakdan kung humingi ng isda? Lalo man kayo masama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Sabi dyan, no? How much more your Father in heaven, He will give unto you the Holy Spirit, whoever asks this from Him.
Amen? Ulitin ko po He will give unto you the Holy Spirit whoever asks this from Him. So ang sikreto, hihilingin po natin yan ngayong gabi nito. Amen? Hihilingin ba natin? Yes. Kaya nga po tayo nandito ang punto ko lang po, no, ang ating Panginoon na hindi sinungaling. Ang sinabi niya, sinabi niya. No? Diba? Diba? No? Heaven and earth will fade, but my words will still remain. Langit at lupa'y bubuna, ang salita ko'y nariyan. Lalo nga, ang presensya ng ating Panginoon nandito, ang lahat ng nagkakasundo sa kanilang pinagdarasal, siguradong pagbibigay, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. When we receive the Holy Spirit, we gain, ano po yung matatanggap po natin pag tayo po'y basbas ng banal na Espiritu? Firstly, it's taken from Ephesians 2 verse 18, which the union with God. Through the Holy Spirit, meron po tayong kakaibang relasyon sa ating Panginoon. Kung ang ating Panginoong Jesus, tinatawag siyang Ama, ganun din po ang ating sitwasyon. We can call God our Father. Kung ano po yung patnubay, kabutihan ng Ama sa kanyang anak, ganun din po tayo. We have that union with God. Kaya nga kapatid din po natin ang ating Panginoong Jesus Cristo. Di ba napakasarap pakinggan? Amen? Na meron po tayong Diyos na matatakbuhan po natin. Napasarap po pakinggan. Ano pang kabutihan? A new nature, taken from Galatians 5:16 to 23. Dito naman, sinasabi po sa Galatians 5:16 to 23, na tayo po'y nagkakasala. Na tayo po'y makasalanan. Sino ho ba yung perfecto dito? Lahat po tayo nagkakasala, kahit paano, di ba? Pero ang pangako po ng ating Panginoon, talikuran po natin yung mga kasalanan yan, and then we enter into a new life. Bagong buhay, bagong kalikasan. Ano po yung bagong buhay na yun? Pagkakaroon po tayo ng kakaibang buhay na tinatawag po bunga ng Espiritu. Pakiulit nga po. Bunga ng Espiritu. O fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Fruit of the Spirit. Amen? Ate Ayet, gusto mo ba ng pagmamahal? Takasan niyo po? Siyempre. Siyempre. Siyempre, gusto po natin ng pagmamahal. Amen? Brother Paul, gusto mo ba ng kaligayahan? Amen. Lahat po tayo gusto yun Amen. Siyam na bunga ng Espiritu ang ipagkakaloob sa atin. Ano po yung kasunduan? No? Subukan po natin umiwas sa ating mga pita ng laman, ng mga kasalanan. Ako po inaamin ko, bago po ako tinawag ni Lord, ako po yung makasalanan. Hanggang ngayon naman, nagkakasala. Tinawag ako ni Lord para ang Christian Life Program, nasa gitna po ako ng inuman. Ako po'y tanggero. Magkakasala. So, tapos nung binago ako, nagkakasala pa rin. Pero, nakakahiyang magsilbi kay Lord kung patuloy ka nagkakasala. Amen? Kailangan magbago pa rin Pinadali ni Lord yan dahil may mga binago sa buhay ko Kaya, I can admit na kahit paano hindi na po ako nagkakasala. Siguro yung mga mga sins na mababaw. Pero yung mga talagang sasalanan, ay malabo na po. Kasi po, nagpapahayag ka You cannot give what you don't have. Di ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng ikaw ay mayroong dungis. Di ba? Amen? So, ang pangako po ng ating Panginoon, bagong kalikasan. Ano pa? Yung karapatan magsilbi sa Kanya, the power to serve. Yan, sinabi na po natin yan sa Acts 1:8. Tayo yung binigyan ng kapangyarihang magsilbi sa Kanya. Ilan po ang mga service team natin dito? Bilangin po natin. Siguro mga 30, 30, more than 30. Amen? May mga kanya-kanyang lakad yan. Di ba? May mga kanya-kanyang lakad yan. May mga pinusko, may mga reschedule na lakad. Kami dapat family day namin Pero, inagahan po namin para mapunta rito. Di ba? May magandang laban sa PBA Games ngayon. Di ba? Pero nandito tayo. Kasi, nandito tayo because of the power to serve. Napakasarap pong mag-witness at magsilbi sa ating Panginoon. Ito po ang katotohanan Lahat daw po nagsisilbi sa Kanya, tend to live longer. Ang lahat ng nagsisilbi sa ating Panginoon, mas nabubuhay ng mas matagal. Di ba? Napakasaya.
Amen? Hindi lang matagal eh. Mas masayang nagsisilbi. Sabi nga, it's not the years of your life, but the life of your years. Di ba? Amen? Para pagpunta po natin at makipagkita po tayo sa ating Panginoon, pag tinawag po tayo ng ating Panginoon, ano ba nagawa mo? Ay, hindi na tayo magsasalita kasi kilala niya po tayo. Di ba? Amen? Pag-usapan naman po natin, kanina bunga, ngayon naman po regalo. The 9 gifts of the Holy Spirit. No? Una sa lahat, meron po sa Isaiah, sa lumang tipan na tinatawag pong 7 sanctifying gifts. No? Ano po yung 7 sanctifying gifts found in Isaiah? Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Lahat po yan sa Old Testament, binagkaloob po sa atin ang ating Panginoon to change us. No? Upang tayo mapalapit sa Kanya, upang ang pananampalataya po natin ang mas lumalim. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, ang ibibigay po natin, ang pagdadasal po natin, from our Lord is the 9 gifts of the Holy Spirit, taken from 1 Corinthians 12, verse 8 to 11. Yan. Siya po yan. Ano po kaibahan ng 1 Corinthians sa Isaiah? So 1 Corinthians, ito po active, charismatic. Babaguhin po tayo, magkakaluban ng regalo ng ating Panginoon para magamit po natin sa ating buhay at sa pagbabago po ng ibang tao din. Magkaiba po, di ba? Sa pagbabago po ng ibang tao. Ano po yung unang gift? Kasi po ito, pagdarasal nyo, para mamaya during your prayer over, hihilingin nyo po ito. Number 1 gift is the gift of wisdom. Ano po yan? Para maintindihan po natin, unawaan kung paano po mabuhay ng ayon sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Gift of wisdom. Number 2 is the gift of knowledge, no? Para maunawaan po natin ang kanyang mga salita. Ito pa yung sinasabi ni Brother Lito. If you have the gift of knowledge, mas malalim po yung pag-unawa. Yan po yung knowledge. Number 3 is the gift of faith. Self-explanatory naman po yan, di ba? Mas malalim at mas matatag na pananampalataya. Ngayong gabi ito, hindi naman po faith or ordinary faith ang ating kukunin o hilingin sa ating Panginoon. Bagkus, ito po yung tinatawag na expectant faith. Pakiulit nga po. Expectant. Ano po yung expectant faith? Ito may mas malalim, aktibo. No? Ngayon pa lang, hinihiling mo na, alam mong darating sa iyo ang hihilingin mo. Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things that are not seen. Kahit hindi po pa nakikita, ang kinina po natin, ganun po expectant ang ating pananampalataya. And the gift of healing, no? Self-explanatory, alam naman po natin yan. Lahat po tayo pinagdarasal yan. No? Yung mga anak ko, yung ating mga apo, yung mga apo, tumatawag sa akin, Papa po, pagdasal mo naman po kami. Isama po kami sa inyong prayers kasi may nararamdaman po and so on and so forth. Amen? Yung aking bunso apo, kanina, yung pinakamaliit, no? Himala po ng ating Panginoon, kaya nga po tawag sa kanya, Amira. Kasi a miracle baby yan eh. Pinagdasal po namin yan because of the gift of healing. Muntik na po kasi hindi lumabas. No, pero yan, meron po kami pang-anim na po. The gift of healing. Lahat po tayo meron ito. Sabi nga, di ba, in Jesus' name, in the name of Jesus, we can do all things beyond our imagination. The gift of healing. Gift of miracle, ito po yung supernatural activity from Him. Sa explanatory po, no? Ito napakagandang itong miracle. Kasi may nakita ko kanina sa Facebook, napakaganda eh. Isa po siyang atheist, hindi po siya naniniwala na may Panginoon. Hinamon niya eh. Hinamon niya ang ating Panginoon. Sabi niya, Lord, I will not believe in you. I do not or I will not believe in you. Maniniwala lang ako sa iyo pag ang aking magulang o aking anak, ina, 20 years ko nang hindi nakakausap, in 5 minutes, tatawag sa akin. Sabi, in 5 minutes, tatawag sa akin yung ina kong hindi nakakausap ng 20 years na. Nagulat siya. Hulaan niyo kung ano nangyari. Eksakto 5 minuto, tumunog po ng kanyang cellphone at kausap niya ng kanyang ina. Sabi sa kanya, anak, pakiramdam ko, meron kang sakit na nararamdaman. Kaya ako tumawag sa iyo. Bigla niyang nabitawan yung kanyang cellphone. And then, he believed. Amen? Yan po yung mga himalang hindi po natin maarok. Naging po prophecy. Paggamit ng isang tao upang makarating ang pahayag ng ating Panginoon sa iba. Yan, katulad po ng ginagawa natin ngayon. Naging po prophecy. Naging po discernment of the Spirit upang maintindihan mo, manuwaan ang nangyayaring ito o bagay na ito
ay galing sa masama o galing sa mabuti. Discernment of the Spirit. Ito naman yung tongues. Ito napakaganda. Because tongues is a gift of praise. Charismatic gift of praise. No? This is a catalyst upang makausap po natin ang ating Panginoon in Spirit. Ang Espiritu mo, mga kapatid, ay makakapag-usap sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Saan po nagsimula yung gift of tongues? No? Di ba? Sabi ng ating Panginoon, mas mabuti akong umalis dahil ang inyong mga katulong ay hindi makakarating sa inyo. No? Ngunit, sabi niya, magtipon-tipon kayo sa isang syudad at ako mismo ang magbababa nito. Yun po yung Pentecost. Pentecost event na we will celebrate yata on May 24 kung hindi po nagkakamali. Pentecost, 50 days after His death, after Christ's resurrection. Ano po nangyari doon? So they settled in one place, bigger than this place, kasi 3,000 men sila, 3,000. Not counting women, not counting children. Lalaki lang po bilang doon. Incidentally, nandun po si Mama Mary kasama nila. And then they worship God. Nagpulong po sila, they worship God. Suddenly, tongues of fire came down from heaven. Tongues of fire. Ano yung kinanta natin kanina sa opening? Let the fire fall. Holy Spirit, let the fire fall. The tongues of fire came down from heaven. At sila po ay binasbasan. No, ito po kasi form of the Holy Spirit, representation po ng Holy Spirit. Ano po nangyari? Sila ay nagsigsuglo o empowered by the Holy Spirit. Led by St. Peter stood up. No? St. Peter stood up and praised the Lord in tongues. Tongues, mga wikang hindi niya alam sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sumigaw siya ng mga wikang hindi natin alam o hindi alam ng mga taga-roon sa pagpupuri sa ating Panginoon. Mga wikang hindi niya wika. No? Nagkataon, doon sa labas, may mga ibang tao. No? Kasi sila mga Hudyo. May sarili po sila mga wika. Yung mga nasa labas, nandun po sa Samaria, Judea, mga taga-Judea. Nagulat sila. Kasi sinasamba pala ni St. Peter ang ating Panginoon sa kanilang mga salita. Amen? At sila yung nagdiwang. Sabi ni St. Peter, hindi ako lasing, hindi ako nasisiraan ng bait. Bagkus, sinabi lang ni Propeta Joel, on my last day, your sons and daughters will proclaim my words. Your old ones will see dreams and your young ones will see visions. Doon po nagsimula ang unang simbahan. Tulad na sinabi ko kanina, after that, naging dynamic Christian po sila. They always know to worship God. Yun po yung tongues. Ano po yung tongues? Ito po yung pagsamba ng mga wikang maaaring hindi mo alam, ngunit may dating po sa ating Panginoon. Interesado po kayo? Yes. The first time that I spoke in tongues, ako po personally si Brother Lito, 6 o'clock in the evening during my prayer time. No? Sinubukan ko magsalita ng iba't ibang wika. No? I closed my eyes and spoke in tongues. Suddenly, when I opened my eyes, hindi po kasi nung kanina to, when I open my eyes, I see the image of our Lord. And we talk spiritually. Ang inabot ako talaga nun. Yun po yung tongues. No? Your spirit will communicate with God's Spirit. Siyempre, tutulungan niyo yung sarili. Ibig kasi nyo ito, magmumula po sa inyong mga bibig. You will utter sounds that sometimes familiar, pero pag dire-diretso po yan, may dating po sa Kanya. No? Minsan, i-convert po yung mga hindi mo mainuwaan, pero magiging may dating po sa ating Panginoon. Di ba minsan may mga salita po natin without knowing katulad ng sa elevator. Pagbukas ng elevator, natin yung operator. Sabihin mo, baba. Di ba? Anong klaseng salita yun? Baba, pero meaning nung ibig sabihin, going down. Baba. Ito po mga example. Minsan pag nagbubukas po tayo ng radyo, di ba, pag nag-tune tayo, na out of tune, di ba? Naghahanap po na tayong tamang tuning. No, ganun din po yung gift of tongues. No? I-tune po natin yung ating sarili, ating mga wika, para maunawaan po ng ating Panginoon. Ang mission po natin dito, we give praise to God in spirit. La. Subukan nyo nga po. La. Kung po nagsisimula yan, nakakatuwa. Sabihin nyo, ay, buwang ako. Hindi. Basta close your eyes, ang mission po natin, makarating po yung kay Lord. Mamaya kasi, sasabihin po lang yung mga pray over leader na subukan mo mag-tongues. Ganyan po yan, just close your eyes. Try to speak in tongues. Ang pinakasikreto po niya, ganito, tuturuan ko po kayo.
Kung meron po kayong alam na awitin, pansimbahan, o kaya makasalmo, katulad kanina, Spirit of the Living God, Spirit of the Living God. Pwede pong i-tune yung pong lalala-lele nyo sa tune po ng kanta. Lalala-lele-hale-hale-hale, gano'n na. Ganyan po yung tip. Without knowing, no, mawawala po kayo sa sarili, mawawala po kayo sa sarili, pero yung Espiritu ang makikipag-usap sa Espiritu ng ating Panginoon. Yun po yung kabutihan. Sabi ko nga, ibang klaseng pagdarasal. Sabi ni St. Paul, no, it will be a catalyst in our communication and prayers to God. Amen? Palakpakan po natin si Lord. And last but not the least, siyempre, pag may iba't ibang wika, ang pangsyam na gift ay yung interpretation of tongues. Itong gift naman na ito, may kapangyarihan siyang maunawaan kung ano po sinasabi ng tongues. Yan po yung interpretation of tongues. So brothers and sisters, God offers a new life. Hindi lang po kami, kundi bagko sa inyong lahat, mga kapatid. Ino-offer ito ng ating Panginoon. Experience your own Pentecost. There is no Pentecost without the Mama Mary, our Virgin Mary. No? Experience your own Pentecost. No? Mamaya po, i-re-enact po natin. We will try to ask the Holy Spirit, no? To be with us as we praise the Lord in charism or charismatically later on. And there is no Pentecost without Mama Mary. We always ask for the intercession of our dear Mother, Mama Mary, lahat po ng ating gagawin. Okay, may I invite you now to stand up, brothers and sisters. In a while, magsisimula po yung ating prayer order. We will recommit ourselves to Christ. Please answer yes or no in every question. Do you renounce Satan in all wrongdoing? Yes, I do. Do you believe that Jesus is the Son of God, that He died to free us from our sins, and that He rose to bring us new life? Yes, I do. Will you follow Jesus as your Lord? Yes, Yes, I do. Sabay-sabay po tayo. Lord Lord Jesus Christ, I want to belong to you from now on. I want to be free from the dominion of darkness and the rule of Satan. And I want to enter into your kingdom and be a part of your people. I will turn away from all wrongdoing, and I will avoid everything that leads me to wrongdoing. I ask you to forgive all the sins that I have committed. I offer my life to you, and I promise to obey you as my Lord. Amen. Puna po tayo sa Lord. Now, can I invite you to close your eyes, brothers and sisters? Ang pray